Magandang umaga mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at muli natin balikan yung temptation of Jesus. At ito ay mababasa natin to sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Sabi po doon sa Matthew chapter 4 verse 1, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. So babasa natin dito yung salitang tempted, no? Dinala ng Espiritu Santo ang ating Panginoong Kristo sa ilang para siya ay tuksuhin. Sa Tagalog po ang ginamit na salita ay tuksuhin, no? Pero sa Greek word, ang ginamit pong salita po diyan sa salitang tempted doon sa English ay perazo, na originally to test, no? Ito po yung usual meaning ng ancient Greek at mababasa natin po dun sa Septuagint. Pag nabasa po natin yung salitang perazo, ang ibig sabihin po nun ay to test. So ang ating Panginoong Kristo ay dumaan po sa pagsubok, hindi po siya dumaan sa tukso. At ganito po yung tagpo sa pangyayari. After fasting for 40 days, ito po yung mababasa natin sa Matthew chapter 4 verse 2 to 3, no? At NIV na po ang ating babasahin. Ganito po ang ating mababasa. After fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." So, itong pagsubok na pinagdaanan ng ating Panginoong Kristo ay upang subukin siya, no? Upang may patunayan siya. At ang gusto ng diablo na patunayan niya ay patunayan niyang siya yung Son of God. Pero ang sagot po, no, ng ating Panginoong Kristo, every time na tinatanong siya, if you are the Son of God, ang sinasagot niya naman po, it is written. Gaya po na mababasa natin dito sa Matthew chapter 4 verse 4, no, at NIV rin na ating babasahin. Ang sabi doon, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Ito yung mababasa natin doon sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. No? Ang tanong ng diablo, if you are the Son of God, ang sagot ng ating Panginoong Kristo, it is written. At doon po sa Matthew chapter 4 verse 5 to 6, and NIV uli ang ating babasahin, ito po yung pangalawang pagsubok. At sa pangalawang pagsubok ng diablo sa ating Panginoong Kristo, ay ganito naman po yung ating mababasa. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. At ito na naman yung tanong ng diablo sa kanya, if you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. At itong quotation na ito na ginamit ng diablo para siya ay subukan ay nandun po sa Psalm chapter 91 verse 11 to 12. Dali-daling sinagot siya ng ating Panginoong Kristo. At ito po yung pasagutan ng ating Panginoong Kristo na mabasa po natin sa Matthew chapter 4 verse 7. Sabi po, Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." At ito yung mababasa natin dun sa Deuteronomy chapter 6 verse 16. At pagtapos noon, dumaan po sa ikatlong pagsubok ang ating Panginoong Kristo at sabi, again, the devil took him to the very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. "All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." At mapansin natin ang sagot muli ng ating Panginoong Kristo doon sa Matthew chapter 4 verse 10. Ang sabi, Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." Ito yung mababasa natin dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 13. At pagkatapos ng pagsubok na yon, ang diablo po ay umalis na at pagkatapos dumating naman yung mga anghel at siya ay pinaglingkuran. At yung mababasa natin sa Matthew chapter 4 verse 11. Sabi, "Then the devil left him and angels came and attended him." So makikita natin yung pagsubok na ito na pinagdaanan ng ating Panginoong Kristo, he need to prove himself to be the Son of God.
No, kasi yun yung mga katanungan ng diablo, no? If you are the Son of God. Pero sa tuwing tinatanong siya ng diablo, if you are the Son of God, ang sagot lang naman niya ay, it is written. No? Ito'y nasusulat. So makikita natin, ang sabi niya, are you the Son of God? Ang sagot ng ating Panginoon Kristo, it is written. Ano connect? Anong connection nung the Son of God doon sa it is written? At napag-aralan natin ng nakaraang video na pinatutunayan lang ng ating Panginoon Kristo na siya ay handa na doon sa kanyang ministry. No? Doon sa kanyang ministry. Kung titingnan po natin doon sa picture, no? Sabi nung diablo, if you are the Son of God, at ang sabi naman po doon sa ng ating Panginoon Kristo, it is written. Ito'y pagpapatunay na handa na siya doon sa kanyang ministeryo. Tingnan po natin yung kasaysayan ng buhay ng ating Panginoon Kristo. Pansinin po natin dito po sa chart na ating pong ipakikita. Sabi po dito, dumaan po siya sa baptism, no? Binautismohan po siya ni Juan Bautista. Pagkatapos ng baptism, right after that baptism, the Spirit took him to the wilderness para siya po ay testingin. At yun ay 40 days and 40 nights fasting. At pagkatapos po nun, makikita po natin dito, dumaan po siya doon sa 3 years na personal ministry. So yung pagsubok na yun, prior to the personal ministry ng ating Panginoong Kristo, sinusubukan kung handa na po siya doon sa kanyang ministeryo. So, yung tanong ng diablo ay may kinalaman doon sa kanyang ministeryo, being the Son of God. At ang sagot niya lagi ay it is written. Ang sagot niya lagi, alam ko yung nasusulat. Bakit po ba? Bakit po ba yun ang sagot ng ating Panginoon Kristo? Basahin po natin doon po sa Hebrews chapter 1 verse 1 to 2 at NIV na rin po yung ating babasahin. At sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. So, sa nabasa po natin, doon po sa Hebrews chapter 1 verse 2, ay ganito po yung pagkakasabi. At ito po ay lalagay po natin sa chart. God spoke, makikita po natin dito po sa time past, God spoke to the fathers through the prophets. At dito naman po sa last days, God spoke to us through His Son. God is speaking to us through the Son of God. So, yung ibig sabihin po nung Son of God, yung tinatanong po ng diablo, na if you are the Son of God, ito may kinalaman doon sa yung pagiging Son of God niya dito sa last days, na siya po yung magiging spokesperson ng Diyos para sa atin. So kung siya po ay spokesperson, dapat nga pong alam niya yung nasusulat. Sapagkat kung hindi niya alam yung nasusulat, hindi po siya makakapangaral. Hindi po siya magiging tagapagsalita ng Diyos kung hindi niya nalalaman yung nasusulat. Kaya every time na tinatanong siya ng diablo na, if you are the Son of God, ibig sabihin, are you the Son of God? Ang sagot ng ating Panginoon Kristo, it is written. Ang sagot ng ating Panginoon Kristo, alam ko yung nasusulat. Kaya handa na akong maging tagapangaral o tagapagsalita ng Diyos sa mga huling araw, because I am the Son of God. So makikita natin yung tagpong iyon ng pagtukso sa ating Panginoon Kristo o tagpong iyon ng pagsubok sa ating Panginoon Kristo. Ito po yung pagpapatunay na siya na nga yung Son of God na iniintay nila. At kung siya na nga po yung Son of God na iniintay ng mga Hudyo,
ng kanilang kapanahunan at maging kapanahunan natin, dapat lamang na siya po yung ating pakinggan. Sabi nga po doon sa Matthew chapter 17 verse 5, ang Panginoong Diyos po na nasa langit na po ang nagsalita nito, at ganito po yung ating mababasa. While he was speaking, or still speaking, a bright cloud covered him. And a voice from the cloud said, "This is my son," okay, Son of God, no? "Whom I love. With him I am well pleased." At ang sabi, listen to him. Ito ang sinisinta kong anak na labis kong kinalulugdan. Siya ang inyong, pakinggan. Kung siya yung spokesperson in the last days, at siya na nga yung Son of God, dapat nga natin siya yung ating pakinggan. At ganito rin ang sinabi ni Moses dito po sa Acts chapter 3 verse 22 to 23. Ito po yung nangangaral si Apostol Pedro, at yung kanyang pangangaral, dinala niya yung kanyang mga pinapangaralan doon sa panahon ni Moses, at pinasariwa sa kanila yung sinabi ni Moses tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi po doon sa Acts chapter 3 verse 22 to 23, ang sabi, "For Moses truly said to the fathers, the Lord your God will raise up for you a prophet." Ibig sabihin, a spokesman of God. At yun nga yung Son of God. "Like me from your brethren. Him you shall hear in all things whatsoever he says to you." So sabi ni Moses, magsusugo ang Diyos ng isang propetang gaya ko at dapat ninyo siyang pakinggan. Kung hindi pakikinggan, ano mangyayari? Ang sabi po doon, "And it shall be that every soul who will not hear that prophet shall be utterly destroyed from among the people." So makikita natin dito sa pagtukso, yung pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Kristo, na siya ay tinukso. Sabi, yun yung mabasa natin sa Biblia, tinukso ng diablo. Ibig sabihin po nito, hindi naman po siya talaga tinukso, kundi siya po ay sinubukan. At ang sinusubukan po dito, sinusubukan kung siya nga yung iniintay nilang Son of God. At napakahalagang malaman nila na siya na nga yung Son of God, sapagkat maraming gagawin ang ating Panginoong Kristo being the Son of God. Isa lamang po yung pangangaral ng Ebanghelyo. Ang isa pang mas importanteng malaman na siya nga ay Son of God ay yung pagtatatag niya ng kanyang iglesia. Kung natatandaan nyo, yung sinabi ni Apostol Pedro doon sa Matthew chapter 16, verse 18, 16 to 18, ang sabi po ay ang sabi ng ating magiting na apostol ay, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Ang sabi ni Peter, "You are the Christ, the Son of the living God." At nung sabihin ni Peter yun, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, "I will build my church." So mahalaga pong ma-prove, mahalaga pong mapatunayan ng ating Panginoong Kristo dito po sa pagsubok na ibinigay sa kanya ng diablo, na siya nga, he is really the Son of God, sapagkat siya po yung itinalaga ng Diyos, tagapagsalita ng Diyos sa mga huling araw, at siya po yung itinalaga ng Diyos na magtatayo ng kanyang iglesia. Alam naman po natin kung bakit niya itinayo ang kanyang iglesia, sapagkat dito po niya idinaragdag yung pong kanyang ililigtas. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig, at sana po muli tayo natuto sa maikling panahon na inukol natin na pag-aaral ng banal na salita. And thank you for lending your ears. Thank you for lending your time. At kung kayo ay bago lamang dito sa channel na ito at nag-enjoy kayo sa lesson na ito, please subscribe and ring the bell to notify you of the new video. Marami pa pong video na aking pong
i-download o i-upload dito po sa YouTube at siguradong mapapanood po ninyo at mag-i-enjoy kayo. At sana po ay i-press nyo na rin po yung like button. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.